Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 14 November 2024. Nandito tayo sa aklat ng Lucas, chapter 23. Pakisabayan ako ng basa nang pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Sa harapan ni Pilato. Lucas chapter 23 verse 1, tumayo ang buong Sanhedrin at dinala si Jesus kay Pilato. Verse 2, siya ay pinaratangan nila ng ganito. Napatunayan po namin na sinusulsulan ng taong ito ang aming mga kababayan upang maghimagsik ang mga tao ay pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador at nagpapanggap pa siyang siya raw ang Kristo na siya ay isang hari. Lucas chapter 23 verse 3, tinanong siya ni Pilato, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw na ang may sabi, tugon ni Jesus. Verse 4, ikaw na ang may sabi, tugon ni Jesus. Verse 4, sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Verse 5, ngunit mapilit sila at sinasabing, sa pamamagitan ng kanyang mga katuruan ay inuudyo kaniyang maghimagsik ang mga taga-Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na, sa harapan ni Herodes. Lucas chapter 23 verse 6, nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilea nga. Verse 7, at nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes na nagkataon namang nasa Jerusalem ng mga araw na iyon. Verse 8, tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita iyon. Verse 9, marami siyang itinanong kay Jesus ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Verse 10, samantala ang mga punong pari naman at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Verse 11, dahil dito siya hinamak at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya ay dinamitan nila ng mamahaling damit at ipinabalik siya kay Pilato. Verse 12, at ng araw ding iyon naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Hinatulang mamatay si Jesus. Lucas chapter 23 verse 13. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Verse 14, sinabi niya sa kanila, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga taong bayan na maghimagsik. Sinisiyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kung walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Verse 15, gayon din si Herodes, kaya ipinabalik niya sa atin si Jesus. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Verse 16 to 17, ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Verse 18, subalit sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, patayin ang taong iyan, palayain si Barabas. Verse 19, si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik na pinangungunahan nito sa lungsod at dahil na rin sa salang pagpatay. Verse 20, sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Verse 21, ngunit sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Verse 22, ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, bakit? Ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya hatulan ng kamatayan. Ipahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain. Verse 23, ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa cross. Napakalakas ng kanilang sigaw. Verse 24, kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Lucas chapter 23 verse 25, pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay at ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan. Si Jesus ay ipinako sa krus.
Lucas chapter 23 verse 26. Si Jesus ay dinala ng mga kawal na salubong nila sa daan si Simon na taga Cirene na noon ay galing sa bukid. Pinigil nila ito at pinapasan dito ang cross habang pinapasunod si Jesus. Verse 27, sinusundan si Jesus ng maraming tao kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Verse 28, nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Verse 29, tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpapasuso. Verse 30, sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, tabunan ninyo kami, at sa mga burol itago ninyo kami. Verse 31, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin kapag ito'y tuyo na? Lucas chapter 23 verse 32, may dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Verse 23, nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa cross. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Verse 35, ang mga tao'y na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Verse 36, nilait din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Verse 37, kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudiyo, iligtas mo ang iyong sarili. Verse 38, isinulat nila sa kanyang ulunan, ito ang hari ng mga Hudiyo. Verse 39, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Verse 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Verse 41, tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Lucas chapter 23 verse 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ang pagkamatay ni Jesus, Lucas chapter 23 verse 44. Nang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Verse 45, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Verse 46, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nandito na tayo sa aklat ng Lucas chapter 23 verse 47. Nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos na sinasabi, tunay ngang matuwid ang taong ito. Verse 48, maraming tao ang nagkakatipon doon at nanonood. Nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang lungkot na lungkot. Verse 49, nakatayo naman sa di kaluyuan ang mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Nakita rin nila ang mga pangyayaring ito. Ang paglilibing kay Jesus. Lucas chapter 23 verse 50 to 51. May isang lalaki roon na ang pangalay Jose. Siya ay taga-Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabait at matuwid ang taong ito, at isa siya sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Kahit na siya ay kagawad ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Verse 52, nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Verse 53, ibinaba niya ang bangkay, binalot sa tilang mamahalin, at inilagay sa isang libingang
inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. Verse 54, araw noon ng paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Lucas chapter 23 verse 55. Sumama kay Jose ang mga babaeng sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Lucas chapter 23 verse 56. Pagkatapos umuwi sila at verse 56 guys. Lucas chapter 23 verse 56. Pagkatapos umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Dahil sumapit ng araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa itinakda ng kautusan. Bukas na itong chapter 24. Ay, sorry. 15 November. Malapit lang kasi itong camera natin. Kaya nagagalaw. Okay. Bye everyone. God bless.